beloved Boss Mike Severa. Sinagot ng prosekusyon ng hiling ng kampo ni VP Sara na ibasura impeachment case laban sa kanya. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, anong sabi ng House Prosecution Panel? Tawag nga ng House Prosecution na basura o scrap of paper itong mga sagot nga ni VP Sara. Halata raw na ayaw ni VP Sara na magkaroon ng paglilitis. Ayon kay House Prosecution spokesperson Attorney Odi Bukoy, walang batayan itong mga inilahad na mga grounds for dismissal ni VP Sara. Kaya dapat hindi na raw ito pansinin. Naku, paano naman yan? Hindi papansinin namin yan ba? Siya yung naghamon ng bloodbath daw dyan sa may impeachment trial sa Senado. Tapos ngayon ganyan lang palang gagawin. Hindi naman pwedeng hindi natin pansinin yan, mga kababayan. Kayo ba'y papayag na ganun-ganun na lang? Nako, mga kababayan ko, hindi tayo papayag niyan. Oo, siguro yung mga DDS na iba dyan. Pero alam nyo mga kababayan ko, sabi ko nga kaninang umaga, marami na hong mga DDS ang namulat na ayaw na mga kababayan ng mga ito na si Sara ay ipagtanggol pa't nakakahiya na raw. Opo nakakahiya na raw pong ipagtanggol si Buday. Opo, dahil nga dito sa sunod-sunod na mga kapalpakan na mga sinasabi niya patungkol sa mga katwiran ng mga binabato sa kanya, mga kababayan ko. Halata naman natin na si Sara Duterte, napakahirap magsinungaling patungkol, napakahirap niyang pasinungalingan patungkol dito sa kanyang kinakaharap ngayon na impeachment trial, itong mga reklamo. Di po ba, mga kababayan? Kaya nga si Ted Filon bigla-bigla nang kumambyo. Tinawag na nga ng mga syunga itong mga alipores ni Digunyo at ni Sara Duterte nyo. Ano po, mga kababayan? Sige, tuloy natin. Hindi nga raw itinanggi ni VP Sara na merong nagtangkang i-suppress o pigilan yung paglabas ng mga dokumento mula sa Commission on Audit. Tinanggi rin ni VP Sara na sagutin niya yung tungkol dito sa paggasta ng 125 million of confidential funds sa loob lamang ng 11 araw. Wala, hindi sasagutin niya. Sabi nga ni Buday, Coelho, di nalaman nyo totoo. Mabubuking nyo ko. Mga kababayan, kapag sumagot po si Buday dyan, sigurado mabubuking na yan. Ano po? Kaya nga mga kababayan ko, etong gagawin sana at talagang napipending-pending na impeachment trial ni Buday. Abay mga kababayan ko, sa tuwing mapag-uusapan yan at talaga naman na etong si Buday sa tuwing malalaman niya na medyo matutuloy o hindi matutuloy, kinakabahan Opo Kasi nga po dyan sa kadahilan na yan, sa kadahilanan na itong mga ilalahad, ipapakita ng prosecution team netong mga prosecutor sa Congress, mga kababayan. Nako, Diyos ko po, patay na. Kapag ito talaga ay nabunyag at naipakita sa madlang people at matutukan ng lahat ng mga mainstream media, ng mga vloggers, mga influencers, at kayo na rin mga kababayan ko na mga nanonood. Pag nakita nyo ito, nako, isusuka nyo lalo si Sara at sa mga sumusuporta, malamang bumitaw na. Nako, Diyos ko po. Yun po yan mga kababayan. Kaya etong impeachment trial, dapat talaga ito ay matuloy na. Opo. Kasi mga kababayan, ang tagal na niyan Di ba? Gawa nitong si Cayetano at ni Amy at ni Bato at ni Bongo at ni Villanueva, kaya yan na ibalik sa Kongreso. Imbis na itinuloy na lang nila tulad ng sinabi ni Reza at ni Sherwin Gatchalian at ng iba pa na kasama nila na sana dito dyan na lang sa Senado pinag-usapan at kung meron namang katanungan sila pwede naman sagutin ng team ng prosecution. Wala Ganon talaga mga kababayan ko.
tila ba parang pinagkaisan nila itong articles of impeachment para ibalik sa Kongreso. Yun, mga kababayan. Ano po? Bang klase talaga. O, sige, tuloy. Yung pagpapaliwanag nga doon sa mga dokumento na umano yung mga fictitious, yung mga nakatanggap ng mga confidential funds. Kaya para sa prosecution, tingin nila parang umaamin na rin si VP Sara sa mga aligasyon. Yan na nga ang mangyayari at yan na rin ang iisipin ng taong bayan sa patuloy na pagtanggit pag-iwas ni Aling Buday sa mga dapat sagutin niya diyan sa sana mangyayaring impeachment trial at dito nga sa ombudsman, mga kababayan, dahil ito mga kababayan inaidemanda na nga, di po ba? Iisipin na ng taong bayan dito sa mga pag-iwas-iwas at pilit na harangin na hindi matuloy ang impeachment trial netong idol ng mga bobo. Mga kababayan, iisipin na ng mga matatalinong tulad nyo na baka talagang may kasalanan itong si Aling Buday, talagang iniiwasan mga kababayan Di po ba? Kayo po ba hindi nyo iisipin na bakit nga ba iniiwasan at pilit, mga kababayan, na na talagang hinahadlangan niya. Kumuha ng 16 na abogado para dito. Ginagalingan daw mga kababayan para hindi matuloy ang impeachment trial na yan. Di galingan nyo lang. At ang mga Pilipino gagalingan din naman nila na isipin ang kung ano yung katotohanan na dapat nila malaman, sila na lang ang magbibigay ng kanilang mga verdict dyan, ng kanilang mga husga ng taong bayan, mga kababayan. Ang kailangan kung sakasakaling hindi po matutuloy ang impeachment trial ni Buday. Okay, tuloy! Ang pahayag ni Atty. Bukoy. Misconceptions, falsehoods, and general denial. What's a general denial? Hindi ho niya sinagot yung mga factual allegations Sinabi lang niya, hindi totoo yan. Wala siya nun sapagkat. Ngayon sa batas, ang general denial is considered an admission. Di ba sabi niya? Gusto niya ng trial. She wants a bloodbath. Yun nga po. Bubble bath Hindi bloodbath. Bubble bath. Bubble bath, pati yung mukha niya nagbababol na Oo. Attorney Bukoy nagbababol na rin yung mukha niya. Kita nyo naman mga kababayan, buti sumingaw. Buti sumingaw yung pagmumukha ni Sara nung mabutasan sa leeg siya. Okay, tuloy! At 3 grounds ang nilatag ni VP Sara para ipabasurang impeachment case. Anong Ano sagot yun? ng prosecution dyan? Ano yan? Ano sagot doon? 3 daw yung grounds. Tuloy! Pinalmahan nga yan ng prosecution particular na nga yung sinabi ni VP Sara na wala namang dapat sagutin dahil ni-remand o binalik yung articles of impeachment ng Senado sa Kamara. Ayon sa prosecution, mali ito dahil una, sinabi nga ng Senado nung nagpadala sila nitong writ of summons kay VP Sara, kalakip yung articles of impeachment. At sinagot pa nga niya ito, di ba? Pangalawa, itong nagkaroon ng kumbaga resolution o nagkasundo itong Senado, yung impeachment court na hindi ibig sabihin ng pagre-remand o pagbabalik ng articles of impeachment sa Kamara ay tinaterminate na rin itong articles of impeachment. O yung Kaso yun nga ang problema. Ang pagkakaunawa ng mga syunga-syunga, abay wala na daw papupuntahan at patutunguhan yung impeachment trial niya. Di ba mga kababayan, yung mga syunga-syunga, tuwang-tuwa pa sila. Ayaw malaman nila yung katotohanan sapagkat ang pinoprotektahan nila kasama yung 18 na senador na binoto ninyo, mga kababayan, ay si Sara Duterte mismo na nasasakdal. Yan po yung pinoprotektahan nila na tila ba ayaw nila talagang malantad o di kaya pare-parehas lang silang magnanakaw. Di po ba mga kababayan? Hindi kaya ganon? Hindi kaya pare-parehas lang silang magnanakaw kaya pinoprotektahan ng kapwa magnanakaw? Ano po? Sino ba naman kang hindi magtutulungan kung hindi yung
kapwa magnanakaw. Ano? Tuloy! proceedings. Kumbaga, ibig sabihin, ayon kay Atty. Buboy, buhay na buhay ang articles of impeachment. Yun, oo, buhay na buhay pa pala eh. Bakit tuwan-tuwa itong mga syusyungasyungang mga DDS, ano? Ha? Hindi, bakit kaya tuwan-tuwa sila, mga kababayan ko? Hindi ko mag-gets. Bakit tuwan-tuwa sila? Mga kababayan, ituloy-tuloy pa rin naman itong nangyayari. Napipigil-pigil lang nila. Pero ang tungo niyan, hindi maaaring, hindi matuloy. Kasi pagkakaitan nyo yung taong bayan ng kanilang mga karapatan na malaman kung ano ang katotohanan sa kung saan napunta yung mga buwis na pinag-ambag-ambangan namin. Yun yun, token ni Nayaw. Tuloy. Noon na rin sinabi ni VP Sara na na-violate daw yung 1-year bar rule at hindi rin daw siya nagkaroon ng due process. Kita nyo mga kababayan, hindi daw nagkaroon ng due process. Hindi ba't nagkaroon ng hearing sa Senado, sa Kongreso, at doon na nga tinanong kung saan napunta ito. Pinagbigyan ka na ipagtanggol mo yung sarili mo dahil ikaw na mismo makakapagsalita niyan. Kaso ang ginawa mo, yung mga tauhan mong mga ewan ko ba, para bang nilaglag ka pa, kaya hindi nila masagot eh. Yung mga tauhan mo mismo na inutusan mo kung paano iproseso, kung paano gastahin yung mga pondo na pinagkukuha mo sa ating kaban ng bayan, mga kababayan, hindi masagot, ultimo tao mo. Kaya nga pinagbigyan na ikaw na lang ang tumungo dyan. Baka sakaling ikaw mismo makapagpaliwanag kung saan mo dinala itong mga perang pinagkukuha mo sa kaban ng bayan. Token ni Nam. Di ba, mga kababayan? Kaso, mga kababayan, meron po ba kayong narinig na katwiran? Hindi pa rin niya masabit, hindi pa rin niya masagot kung paano inubos yung mga yan. Di po ba? Yun lang po yan. Napakadaling unawain at ianalisa kung saan talaga napunta. Kung mismo parang ako, mga kababayan ko, halimbawa, gumastos tayo ng magkano na ba ako rito? Wala ka nga nagastos. Wala pa ako nagagastos. Siyempre, makukompute mo, hindi. Nadali mo yung Oy, credit card mo. Yung ginastos mo, yung tira pa natin sa Euro. May tira pa raw kami sa Europe. Eto, mga kababayan ko, halimbawa po, may budget ako, 100,000 para sa isang pamamasyal ko. Siyempre, mga kababayan, kaya kong ipaliwanag sa inyo yan. Yung 10,000 binili ko ng regalo ko para sa nanay ko. Yung 10,000 ay binili ko para sa pangkain namin sa araw na to. Yung 10,000 bumili kami ng remembrance namin dito. Yung 10,000 ay ibinayad ko doon sa sa sasakyan na nirentahan ko. Yung 10,000 binigay ko na tip doon sa driver. Yung 10,000 binigay ko doon sa tagalinis ng kwarto. Mga kababayan, napakadali lang explain yan. Bakit si Buday hindi magawa-gawa? Ipapaliwanag mo lang ng ganyan. Simple lang po magpaliwanag kung alam mo talaga kung saan napunta. Yung mga pera na pinagkukuha mo eh. Di po ba? Ganun lang kasimple. Di ba, Alaysa? Nababasa ko yan. Magkano yan? Mga kababayan, simple lang. Di ba? Ba't si Buday nahihirapang ipaliwanag po yan, mga kababayan? Kapag gumasta ka, merong resibo. Di po ba? Resibo lang, ipapakita mo, eto yung resibo. Hindi yung gawa-gawang papel na kunyari may tumanggap ng pera. Napakasimpleng gawin yan, mga kababayan. At napakadali na gumawa ka ng kaprasong papel, acknowledgement receipt na kunyari ay tinanggap ni Pedro, Marie Grace Piatos, Kokoy Villamin, Marian Rivera, Chel Jogno, Dodong Gang. Naku, Diyos ko po. Napakadali lang gawin yan. Sa mga lalong-lalo na sa mga may karanasan kung paano yung pagninegosyo, hindi na nga kailangan ng ganun eh. Simplihan natin, mga kababayan. Simplihan natin. Kayo, pag namalengke kayo,
Magkano dala-dala nyo? Halimbawa, 1,000, pamalengke ninyo, bumili kayo ng bigas, ulam. Ano pa? Ricado. Ano pa? Yung mga pamasahin nyo, nag-tricycle kayo. Ay mga kababayan, pwede nyong litanya at ilista lahat yan Ganun lang kadali. Mga kababayan, wala akong pagkakaiba yan kahit gaano kalaking pera yung ginasta mo sa maliit na pera. Hindi ho yan. Magkakaiba. Sa maliit na pera na ginasta mo at sa malaki. Ang pagkakaiba lang, kung yung maliit na pera, dinala mo sa totoo, may papaliwanag mo, yung kay Sarah, hindi niya mapaliwanag kasi ninenok niya, mga kababayan. Ninakaw. Di ba? Yaan ang iisipin ng taong bayan kung pilit nyo nahahadlangan at kung ipagkakait nyo yung katotohanan na gustong malaman ng taong bayan. Yun lang po yan, mga kababayan ko. Di ba? Yun Ewan ko ba dito kay Buday kung bakit? Ewan ko ba kung hindi kay Buday. Napakasimple lang ipaliwanag Mahirapan ka talaga ipaliwanag kung talagang ninakaw mo yan kasi wala naman talagang totoong tumanggap. Di ba, mga kababayan? Tama po ba? Napakasimple na ho niyan. Yung paliwanag na yan para hindi pa maunawaan ng mga engot-engot na mga DDS na yan. Ano po? Di ba, Eliza? Thank you, buti na lang nandyan ka. Meron kaming pangkape bukas ng umaga. Kung hindi kasi, Eliza, sigurado, magugutom kami. Eto na mga kababayan ko. Tuloy natin. Paglilinaw ng prosekusyon, nag-iisa, tanging isa lamang na impeachment complaint ang na-initiate. Ito yung 1/3, pirmado ng 1/3 ng mga mambabatas, nilagdaan nila. Eto na mga kababayan, binibira na nila yung technicalities. So ngayon, sinisilipan ng butas ng 16 na abogado ni Sara Duterte para makalusot siya sa sigurado ng pananagutan. Nakuha ninyo mga kababayan? Ito ay ginagawa nila ng technicalities para etong si Buday ay mailigtas nila sa sigurado na pananagutan sa bayan. Yun po yan. Wala na hong iba. Maniwala kayo. Itaga nyo sa ulo ni Bato. Opo, di po ba? Tuloy. Na higit 200 ng mga mambabatas at yan po yung sinumite ng Kamara sa Senado noong February 5. Ito lamang. Dito pa lamang daw po dapat mag-umpisang magbilang ng 1-year bar rule. May patutsada rin. Tangina. Tangina. Mga kababayan, kung dami mo pang paikot-ikot Simple. Mga kababayan, naririnig nyo ba? Yung katwiran? Na ang dami niyang mga palusot na kailangan daw ganito, dapat hindi sinampa ng ganyan kasi nga ganito. Simple lang, Buday, tokininam. Sasagutin mo lang. Ito po, ginastos ko po yan sa ganito. Ginastos ko po sa ganito. Ito po yung resibo. Kailangan nyo po ba pa ng tao na talagang tinanggap niya yan? Dadaling ko rito. Ito si Jen Angeles. Diba? Gumastos kanina ng halos 50,000. Yan po yun yung mga resibong binili niya. Alam niyo yung binili? Para sa mga aso. Mga kababayan, simple, diba? Kaya, hindi ko malubos maisip bakit ang daming paikot-ikot pa. Yung technicalities na gusto nilang maibutas dito sa inang hayop na etong wako ba dito kay Buday, mga kababayan? Sa totoo lang minsan kapag ka ganito yung kausap ninyo, matutulala na kayo Yung bang mga kababayan mag-iisip ka na rin sa sarili mo. Mukhang ano ba talaga? Sino ba may mali sa aming dalawa? Yung mga ganyang klaseng tao at pangangatwiran, mga kababayan, alam nyo, mapapaisip na rin kayo sa sarili nyo. Kung, teka muna, baka nga may problema ako. Mga boss, baka may problema talaga tayo. Baka tama siya. Baka tama talaga siya, ang kulit Di ba, mga kababayan? Minsan
mapapaisip ka na lang, pukinanginan tong si Buday. Mukhang mali yata talaga tayo, tama siya. Parang ganun na lang yung inaasahan niya sa taong bayan. Wala nga. Mga kababayan, ang hirap ispilingin ni Buday. Sige, tuloy. Si Atty. Bukoy, dito nga sa sinabi ni VP Sara na walang pruweba ng kontrata nung magbanta siya na kumuha siya ng mag-assassinate kina President Marcos, First Lady Lizara Neto Marcos, at Speaker Martin Romualdez. Kita mo pati yun itinatanggi niya ng mga kababayan na wala daw siyang pinagbantaan. Napakaliwanag naman. Noong panahon, nagigil siya. Pinagmumura niya si First Lady at si Pangulong Bongbong Marcos. Di ba po ba? Pinagmumura niya. Tapos, sinabi pa niya na may inutusan na siya na papatay sa mga ito. Kung sakali na may mangyari sa kanya, yun mga kababayan ay pagbabanta. Malay ba natin sa dami ng galit sa kanya? Di po ba? Malay nyo si Eliza. Di po ba? Malay nyo si Pachuchay. Kung dumayo yan, mahilig pa na mamamasyal at magpakalat ng mga maling impormasyon at ang ginagawa niya, manira ng manira dito, manira ng doon, pati San Juanico Bridge pinagdidiskitahan. Kulang na lang mga kababayan, pati yung Jones Bridge, Jones Bridge. Mga kababayan, siraan niya na rin yung Jones Bridge natin mga kababayan ngayon, kung makikita ninyo, di ba? Mala Europa ang datingan. Sinabayan pa ngayon ng proyekto ni First Lady na nagkaroon ng esplanade, na dinadayo ngayon at kinagigiliwan ng maraming Pilipino sapagkat meron po silang maayos at magandang pasyalan dyan sa Maynila ngayon. Di po ba? Yan po yung mga kababayan, baka pagdiskitahan pa niya yan tapos, kala mo naman may nagagawang maganda sa bayan, kala mo naman may proyektong may pagmamalaki siya, tanungin niyo siya, anong proyekto ang nagawa mo para ipagmalaki mo sa taong bayan? Sige nga po, tanungin niyo nga yan. Kung mayroon po siya na may pagmamalaki, wala nga. Nako, Diyos ko. Kahit anong ikot ng mga puwet natin, wala kayong makikita. Ang kanyang pahayag. Yung pagkontrata ng mamamatay tao, hindi ho naman sinusulat yan I Correct. agree to kill, etc. Walang ganun Walang ganun. Kasi illegal Tama. Siya na rin yung nagsabi. Kumontrata ako ng asasino Yan. ng mamamatay tao. Yan. So anong kontrata ang pinag-uusapan natin? Correct. Kontrata na nasa kasulatan, nakanotaryo? Come on. Buday ka talaga. Totoo nga naman. Ito yung hinahanap. May kontrata daw ba sila nung tao na inutusan niya? Mga kababayang galing sa malaki niyang bunganga. Yung salita na may kinontrata siya. Alam niyo, sa totoo lang, si Buday pinagloloko tayo. Ginagawa tayong mangmang tulad ng mga taga-suporta nila. Di po ba? Napakasimple lang uunawain Bakit? Siya mismo nagsabi, hindi chismis. Hindi galing kay Maharlika. Hindi galing kung kaninong mga vlogger yan. Sa bunganga niya mismo. Lumabas yung pagbabanta kay Pangulo, First Lady, at sa Speaker. Di po ba? Meron pa ba na may nagsabi niya? Wala, siya lang. Sa bunganga niya. At nag-viral yan. Oo, dahil talaga nga namang hindi talaga normal yung mga salita at mga lumabas sa bunganga niya nung panahon na yan. Kayo na ho makakapagsabi niyan. Kaya yung ginagawa ngayon ni Buday, papalisot na lang. Gagawa ng mga katwiran na maaaring makapigil pa sa tiyak na pagkakasalan na madidiscover sa kanya. Yun lang yan. At Marian, kung sakaling pagbotohan naman ng mga senator judge na i-dismiss yung impeachment case, may plano bang gawin ang prosecution tungkol dito? Yan. Magandang tanong yan mga kababayan, kung sakali na i-dismiss nila Chis Escudero, Alan Cayetano, Bato Calvo de la Rosa,
Jack Ma, oo, Bongo, Aimee Baba, oo, sino pa mga kababayan, at marami pang iba. Paano ngayon yan? Sagot! Anong gagawin at anong susunod na plano? SGG, ayon nga kay Atty. Buko, maaaring dalhin nila ito sa Korte Suprema. Pero sana raw ay hindi na sila umabot dito. Bakit kasi kailangan pang umabot po? Kinang niya, sasagutin lang ni Buday eh. Buday, sasagutin mo lang, huwag mo na kami pahirapan. Gumagastos ang gobyerno para dyan. Para patunayan kung ikaw ba'y nagkasala o hindi. Ngayon, ikaw Buday, okay nang ina mo naman eh. Simple lang. Pakita mo lang yung mga resibo mo, tapos na tayo eh. Wala nang pag-uusapan. Di po ba? Inang mga kababayan ko, ginagawa tayong tanga ni Sara Duterte. Hindi kami DDS, nakatulad ng mga taga-suporta mong tatanga-tanga. Our beloved Boss Mike Cervera.